Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-14 na kabanata ng mga gawa at magbabahagi ng salita si Pastor Richard. Ilang taon na ang nakakalipas sa South Africa, naalala ko na minsan ay dumalaw ako sa isang iglesia. At sa aking pagpunta sa iglesyang iyon, mayroon pong malaking signos sa taas ng pintuan para sa mga tao na umalis sa iglesia. At ang sabi po doon, ikaw ay papasok na sa mission field. Kaya po sa atin pong paglabas dito ay papasok naman po tayo sa ating misyon. Kahapon sa atin pong pang-umagang debosyon, si Pastor Joshua ay binahagi po sa atin ang bisyon ng 611 at ang estratehiya sa pagtatanim ng mas marami pang puno ng buhay. Ang pagdidisipulo, pag-aalaga ng ating mga tupa at ang pagpapalago sa kanila. Mayroon pong 3 susi. At ngayong umaga ay babasahin po natin ang Acts 14. Ihinati ko po ito sa 3 talata at mula sa New King James Version. Pinamagatan po natin itong ang pagpapursigi ang kapangyarihan ayon sa banal na espiritu. Sa mga nakaraang mga kabanata, si Barnabas at si Pablo ay ipinadala po ng Antioch upang sila ay maglingkod. Ang banal na espiritu ang siyang pumili sa kanila at siyang nagpadala sa kanila sa misyon na ito. At ito po ang kanilang unang misyon, unang paglalakbay. At sa Acts chapter 13, nabasa po natin ang kanilang pagpunta sa Antioch. Kung paanong sila ay inayawan, pagkatapos ay nagtungo sa Iconium. Kung saan, sa panahon po natin ngayon, ito po ay ang syudad sa Turkey. Sa atin pong pagbabasa ng kabanatang ito, ako ay naniniwala na ang banal na espiritu ang siyang magpapalakas sa atin. Sa atin pong pagkita, lalo na ng paglalakbay na ito ni Barnabas at ni Pablo. Kaya sa unang talata ay mula verse 1 hanggang 7, sabi sa verse 1, ang nangyari sa Iconium ay katulad din ng nangyari sa Antioch. Pumunta sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo at dahil sa kanyang pangangaral maraming Hudyo at hindi Hudyo ang sumampalataya kay Jesus. Napakahalaga po sa atin na maunawaan ang 3 salitang ito. Sa English ay sinabi po doon, there they spoke. Ibig sabihin si Pablo at Bernabe ay nagsalita ng mayroong buong otoridad at kapangyarihan. At ang mga salitang ito ang siyang nagpausbong ng pananampalataya ng mga tagapakinig. Pagkatapos ay marami po ang naligtas. Ngayon mayroon pong iba't ibang dahilan kung bakit sila mayroong ganitong uri ng lakas at otoridad. Kung alam po natin ang naging karanasan ni Pablo sa kanyang pagpunta sa Damascus,
Pagkatapos matapos ang ilang taon ay nagtungo sa Arabia at siya'y nawala. Ngunit doon siya ay isinanay ng banal na espiritu lalo na sa kanyang gampanin. Pagkatapos siya ay nagtungo sa Antioch. Si Barnabas ang nagdala sa kanya doon. Siya ay naglingkod sa iglesyang iyon. At nang sumakto ng pagkakataon, pinagpala niya sila at saka ipinadala. Ikatlo, nagkaroon ng espiritual na otoridad. Ito po ay kapangyarihan na ipinagkaloob. Wala akong sariling espiritual na otoridad. Dahil ito po ay ibinibigay po ng mas mataas na otoridad. Kaya naman po may iba't ibang level ng otoridad sa atin pong komunidad. Sa ikalawang Korinto, chapter 10, nakita po natin si Pablo na nagtuturo tungkol sa measure of rule. Ito po ang spiritual na otoridad na ibinibigay sa isang tao. Si Pastor Joshua habang ngayong naglalakad ay ang atin pong senior na apostol. Kaya't si Pastor Joshua ay mayroon pong apostolic authority. At bilang cell leader, meron po akong otoridad sa aking cell group na aking pinangungunahan. Ngunit hindi po ito pareho sa level na mayroon si Pastor Joshua. Ito po ay ayon sa level na otoridad na ibinigay niya sa akin. Ngayon, narito po si Pastor Joshua sa kanya upang magbahagi. Sa kabanatang ito na ibahagi ni Pastor Richard ang tungkol sa authority. Nabanggit po dito ang kapangyarihan na mayroon si Pablo at Bernabe. Narito na ipinadala ng Banal na Espiritu si Pablo at Bernabe, kung kaya naman sila ay nagtungo sa Antioch, sa Iconium, doon naglingkod. At kanila pong ibinahagi kung ano man ang kanilang ang kanilang ginawa. Ito po ay dapat po nating maunawaan bilang cell leader sa atin pong pagtanggap ng ating kapangyarihan, lalo na sa paglilid ng cell group. Kailangan din po natin sabihin kung ano ang ginagawa natin, mag-report. Sabi sa verse 27, nang dumating sina Pablo at Bernabe sa Antioch, tinipon nila ang mga mananampalataya, kinuwento sa kanila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano binigyan ng Diyos ang mga hindi Hudyo ng pagkakataong sumampalataya. Dito na ipakita po kung paano nila ginagawa ang reporting. At nakita ko kung paano si Richard ay nagbahagi ng tungkol po dito. Pero syempre, nagsimula pa ito sa pagpapadala. Ako ay masaya na naidagdag po sa atin si Pastor Richard
At dahil po sa kanya ay nakapasok din po tayo sa Africa. At tunay nga na tayo ay nakapaglingkod sa maraming mga bansa. Si Michael ay anak po ni Richard. At purihin po ang Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pagpapalas sa mga banyagang ito kila Mason. Sila ang tunay na Mason, hindi ang Freemason. At ngayon, sa atin pong pagbabasa ng Acts 14, bibigyan po natin ito ng pamagat. Sa pagharap ng mga pagsubok, hindi po dapat tayo susuko. Hindi po susuko. Dahil alam po natin na mayroong mga himala at kapangyarihan na magmumula sa Panginoon. Dito ay atin po natin ito sa dalawang bahagi. Una ay verse 1 to 20. Sa pagharap ng mga pagsubok, hindi po dapat tayo susuko. Higit po dapat tayong umabante, katulad ng napag-usapan at narinig natin kahapon. Natatandaan po natin ang sinabi po natin kahapon. Ang kamay ng Diyos. Ang banal na spirito ay ang kamay ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo makakatungo sa pamantayan ng Diyos. Patuloy po tayo maglalakad sa misyon at visyon na ibinigay ng Diyos. Kaya naman po sa atin pong paglalakad sa kaloobang ito, kahit na sa pagharap ng mga pagsubok, maaaring napakahirap. Mayroong pagsusumpa ng kaaway, katulad po ng nabasa natin kahapon. May mga taong umaalis. Sa iglesia po natin ngayon, may mga staff na umaalis. Pagkatapos, ano ang kaya natin gawin? Anong dapat natin gawin? Ito po ang siyang napag-usapan natin kahapon. Ngunit patuloy lamang po dapat tayo sa pagsunod at pag-abante. Katulad po ng sinabi sa chapter 13. Sila ay nagpatuloy lalo na sa paggawa ng kalooban ng Diyos. At nandun nga na ang ebanghelyo ay higit pang napakalat sa buong mundo. Sa verse 49 ng chapter 13, nakita po natin ang kaganapan ito. May mga Hudyo na sinubukang lumaban sa kanila. Meron na po silang mga pagsubok na kinakaharap. Ngunit dito, sinabi man po na mayroon silang mga pagsubok, ngunit hindi sila sumuko. Ito po ay uri ng pakikipaglaban. Kaya naman po mayroong tatlong mga lugar kung saan nakaharap sila ng warfare o kaya laban. At titignan po natin verse 1 hanggang 7. Nangyari na sa Iconio, may katulad din nangyari sa Antioch. Pumunta sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo at dahil sa kanilang pangangaral, maraming Hudyo at hindi Hudyo ang sumampalataya kay Jesus. Sila po ay nagtungo sa Iconium. Ang Pamphylia ay isa din pong lugar. At makikita po natin na sa lugar na yon ay umalis sila pagkatapos ay nagtungo sa Iconium. Ito po ay isang syudad, ay isang bayan, ngunit hindi po isang syudad. Ito po ay isang distrito.
Dahil po sa pagbabahagi ni Bernabe at ni Pablo ay marami po ang sumampalataya sa Diyos. Sa pagsubok ay naroon po na patuloy na nananampalataya si Pablo at Bernabe at marami din po ang sumunod sa pananampalataya sa Panginoon. Sa verse 2, naroon na patuloy pong umaasa ang mga apostol na ito sa Panginoong Hesus at patuloy pa rin na pinapahayag ang kanyang salita. Si Pablo at si Barnabas, patuloy po silang umaasa sa Diyos at ibinabahagi ang kanyang salita, ang kanyang ebanghelyo. Verse 3, sila ay gumawa ng mga kamanghamanghang mga bagay. Hindi po sila sumuko, bagkus ay patuloy na umasa sa Panginoon. Kahit po sa kanilang pagharap ng mga pagsubok, sila ay nagpatuloy kung kaya naman mas marami pang ginagawang kamanghamanghang bagay ang Panginoon. Para sa akin pong pagbabalik sa Hong Kong ay pareho. Sa Vancouver, kami ay napakahina, wala kaming kalakasan. Ngunit alam ko na binigay ng Diyos ang pangitain ng 611. Ngunit ang pangitain ito na aking natanggap, lalo na sa paggawa ng power ministry, ay mula sa Kanya. Ngunit nang ako ay nasa Vancouver, para bang wala po kong kapangyarihang ganito. Ngunit ang kaya ko lamang gawin doon ay ang sabihin sa mga taong tungkol sa Panginoon, ibahagi ang salita, ibahagi ang Panginoong Hesus. Pagkatapos ang tungkol sa 3 biyaya, sa tradisyonal na iglesia, mayroon pong iba't ibang mga patotoo. Katulad ni Lian, na napakatapang lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po siya takot sa tao. Ngunit ginamit ng Panginoon ang isang katulad ni Lian upang ibahagi ang salita ng Diyos. Ngayon, kailangan po natin ang 3 biyayang ito. At huwag matakot na gawin ang kalooban ng Diyos upang mas marami pang manampalataya sa Kanya. Kaya naman sa Vancouver, mayroon din po kaming mga evangelistic meetings. Ngunit ngayon nakikita po natin sa 611 na marami pong mga patotoo dahil ito ay ang kanilang naranasan mula sa Panginoon. Atin pong purihin ng Diyos. Ngunit nang kami ay nasa Vancouver, alam namin na kailangan ng iglesyang ito ang kapangyarihan. Kung kaya naman hinanap ko ang banal na espiritu pagkatapos ay binigay niya sa akin ang tungkol sa 611
at ang pagkakaroon ng power ministry. Alam po natin ang pagkilos ng banal na spirito at dahil dito ay nagkaroon po tayo ng fivefold ministry at tayo ay nakapagpatuloy. Ngunit sa mga panahon na iyon, ramdam ko na kailangan po nating magkaroon ng kapangyarihan na mula sa banal na spirito. Kailangan po nating magtayo ng makapangyarihan na grupo ng mga tao. Kung kaya naman tayo ay naging malakas sa aspetong ito. Sa simula, ramdam ko na katulad ni Pablo at ni Bernabe, ako ay naging matapang lalo na sa pagbabahagi ng aking pananampalataya at nais dahil alam ko na ito ay mula sa banal na spirito. Ngunit di tulad ni Pablo, si Pablo ay nakaharap naman ng pag-atake. Sila ay pinagtulungan ng mga tao pagkatapos inatake sila. Ngunit makikita po natin dito ang isang katotohanan. Sabi po dito na ang mga tao ay hati sa kanilang opinyon, ang iba ay sumunod sa mga disipulo at ang iba naman ay kay Pablo at Bernabe. Kaya naman sila ay nagtungo sa Lycaonia, Lystra at Derbe. At sila po ay patuloy na nagbahagi ng salita doon, hindi sila sumuko. Dito makikita po natin ang katotohanan na kung tayo po ay nanghihina, na para bang wala po tayong kasama, ngunit kung meron po tayong kapangyarihan, mayroon po tayong pananampalataya, magkakaroon pa rin ng mga pag-atake. Bakit mayroong mga hindi naniniwala, may mga naniniwala? Dahil sadyang may mga taong ganun. At ang mga taong naniniwala sa iyo ay patuloy na susunod. Para sa akin pong pagdating sa Hong Kong, sa ating pagtatatag ng 611, ang mga taong talagang nagmamahal sa 611, talagang mahal na mahal nila ang 611. Sila ay nagbibigay ng kanilang kaloob, nagbibigay ng pananampalataya, at nagbibigay kalakasan. Katulad ni Anne, ni Fanny, ni Annie. At kung nasaan man ako nagtutungo, naroon na sila ay sumusunod, talagang mahal na mahal po nila tayo. Kung mayroon pangangailangan, handa din po silang magkaloob. Hindi lamang po sila nagbibigay, bagkus ay nagdadala din ng mas marami pang tao sa iglesyang ito. Ngayon, sila na po ay aking mga disipulo at bahagi na rin po ng ating staff team. Ang mga taong sumusuporta at nagmamahal sa akin ay patuloy din po na sumusunod. Ngunit ang mga hindi naniniwala, naroon na sila ay puro atake lamang. Sinasabihan po tayo na peke at hindi tama. Kaya naman ang ebanghelyo na atin pong pinagkakaloob, kanila pong kakalabanin. Kaya naman po sa aking pagbabahagi sa labas noon, ngunit ngayon hindi na po ako nagbabahagi kung saan-saan dahil alam ko na mayroon pa tayong iglesia na dapat pagtuunan ng pansin.
Kaya dati nang ako'y nagtuturo sa mga seminaryo, sa mga PhD class, may mga tao na itataas ang kanilang kamay at nagtatanong, Pastor Joshua, ang iyong patotoo na sinabi tungkol sa iyong iglesia, talagang biling-bili? Totoo po ba iyon? Iyon po ba ay talagang posible? Maaari po ba ninyong bigyang patotoo? At ako ay nasa entablado. Tinignan ko lamang sila. Sige, tara, pumunta pa tayo sa iglesia. Dahil tila ba hindi po sila naniwala sa akin. Na para bang pakiramdam nila, para lamang po mas madami tayong mahikayat sa iglesia, ay nagsasabi tayo ng basta-basta. Kaya naman po maraming mga chismis, maraming mga sabi-sabi. Katulad ni Apostol Pablo at ni Bernabe, ang kanila pong nararanasan sa lugar na iyon, may mga taong naniniwala at mayroon doon ng mga hindi. At ang mga hindi naniniwala ay naroon na puro atake lamang. Ngunit purihin ang Diyos dahil si Pablo at si Bernabe ay hindi subuko. Purihin din po ang Diyos dahil tayo din po at ang ating buong team ay hindi rin po sumuko. Kaya naman sa pagharap po natin ng mga pagsubok, patuloy lamang po tayo sa pagsunod at pag-usad. Mararanasan po natin ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Ikalawang bahagi, kay Pablo ay naroon po ang iba't ibang kamanghamanghang mga gawa, ngunit mayroon din pong mga pag-atake. Dahil may mga grupo ng mga tao na tila ba ginagawa silang mga Diyos. Ito po ay napakalaking patibong. Dahil mayroon pong mga uri ng tao na gustong mapapurihan. Lahat po siguro ng tao ang gusto ay ang mapupurihan ng ibang tao. Kaya naman po ito ay tipikal na kaisipan ng tao. Lalo na ng mga taong naiwan katulad ko, na abandona ng aking sariling ama, na umalis nang ako'y sanggol pa lamang. Ito po ay napakahirap, ngunit mayroon po tayong Diyos at pinili ko na sumunod din sa Panginoon. Ngunit dahil sa mga pagsubok na ito, sa mga kahirapang ito, kung kaya naman ang natanggap ko ang Ebanghelyo ng Diyos, akin pong naisip na napakabuti ng Panginoon. Kaya naman ako ay simple, sumunod lamang sa Diyos. Ngunit sa aking lumang simbahan, para bang ako'y hinusgahan na dahil lang nakilala mo ang Diyos ay gusto mo nang maglingkod sa Kanya. At kanila pong pinagdudahan ang desisyon kong ito. Ngunit nais kong ibahagi na ako ay naabandona, naiwan at ako ay humarap ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. At mayroon kaming mga katulad kong ganitong naabandona, ang nais namin ay ang mapasaya ang iba. Dahil ayaw namin ng conflict, ayaw namin ng gusot. Ang gusto namin ay ang mapasaya lamang ang iba. Ngunit salamat sa Diyos. Dahil po dito, sa karanasan kong ito sa Vancouver, ako pa rin po ay nagtagumpay.
Kaya naman po bandang huli, kung sino man pong minamahal ko, o kaya ay sinusubukang pasayahin, sila din po ang parehong mga tao na pinapaalis ako. Kaya naman sa higit kong pagdanais na pasayahin sila, mas higit po nila kong aatakihin. Kaya naman bilang cell leader, hindi nyo po kailangang pasayahin o kaya biglang aliw ang inyong mga cell member. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na patuloy nyo lang silang aatakihin. Ngunit atin pong gamitin ang pag-ibig upang turuan sila, upang sabihin ang katotohanan sa kanila. Mangusap sa kanila pong mga buhay, protektahan sila, ngunit wag matakot o kaya ay wag magduda kung sila man ay magagalit, masaktan. Dahil kung hindi po natin ibabahagi ang totoo, ang katotohanan, higit lamang din po silang mapapariwala at masasaktan. Kaya naman sa atin pong pagdalo sa Section 1, ito pa rin po ay isang bagay na ating patuloy na itinuturo. May mga pagkakataon na gustong-gusto nating pasayahin ang iba, gustong-gusto na magbigay aliw sa iba. Nais natin ang papuri ng iba. Nais natin na laging panigan ng iba. Ngunit ganito po ang estilo ng mga taong lalo na ng mga madalas maiwan, madalas maabandona. Ito ay bagay na akin pong naranasan at napagtanto rin habang ako'y nasa Vancouver. Kaya naman ngayon ay hindi ko na po ito ginagawa. Kaya naman po sa tuwing mayroon po tayong mga problema, narito si Richard. May mga pagkakataon na siya din ay may mga bagay na ibinabahagi. Siya ay napaka-taas, napaka-tangkad, isang Caucasian. At ako, bilang isang Asyano, sa kinalakihan ko, madalas po naming tinatingala ang mga katulad nilang banyaga. Ngunit purihin ng Diyos, dahil kay Pastor Richard, pareho po kaming natututo. Hindi po namin kailangan laging hingin ang oo o kaya'y papuri ng iba. Sa kabanatang ito, nakita po natin na ang mga taga-Listra ay namangha dahil sa kamangha-manghang mga gawa ni Pablo at Bernabe, at nagsimula silang sabihin na sila si Zeus. Katulad po sila ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos sila ay nagbigay ng mga kaloob sa kanila. Ngunit ano ang dapat na gawin ni Pablo? Kung ikaw si Pablo, ano ang iyong gagawin? Ganito po ba? Hindi ako Diyos. Ngunit naroon na patuloy ka pa ring pupurihin, tila sasambahin ng mga taong ito.
Kaya naman ano ang ginawa ni Pablo at Bernabe? Kanila pong tinanggihan ang ganitong kondisyon. Pinunit nila ang kanilang damit. At sinabi sa kanila, katulad nyo lang din kami. Tinigil nila ang kanilang paghahandog, ang kanilang pagpupuri. Ito po si Pablo at si Bernabe. Kung tutuusin, kung kanila pong tatanggapin ang mga papurang ito, magmumukha din silang mga Diyos-Diyosan. At hindi po ito pag-usad ng iglesia, bagkus ay pag-usad ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Ito ay malaking patibong. Verse 20. Ang ikatlong pag-atake tungkol sa kamatayan. Ang mga Hudyo na nagmula po sa Antioch, may mga Hudyong dumating mula sa Antioch na sakop ng Pisidia at sa Iconium. Kinumbinsi nila mga tao na kumampi sa kanila. Pagkatapos, pinagbabato nila si Pablo at kinaladkad palabas ng lungsod sa pag-aakalang siya ay patay na. Ginamit po nila ang mga bato upang saktan si Pablo. Nais po nila silang patayin. Akala po nila sila ay patay na kung kaya siya ay kinaladkad. Ngunit si Pablo sa harap ng mga taong iyon ay biglang tumayo. Dahil pag-akala ng lahat siya ay namatay na. Pagkatapos kinaladkad siya sa bulwagan. Ngunit Diyos mismo ang bumuhay sa kanya at nagprotekta sa kanya. Nakita siya mismo ng Panginoon. Ito po ay malaking pag-atake. Ngunit nang siya ay namatay at muling nabuhay, mayroon po siyang dalawang desisyon. Maaring isipin niya, napakadelikado, napakahirap. Ginawa ko na ang lahat na sinasabi ng Diyos. Ngunit si Pablo ay hindi po tumigil doon. Bagkus ay nagpatuloy siya at patuloy na nagsalita, nagtungo sa ikalawang lugar, tumayo upang pangalagaan ang lahat. At sa ikalawang pagkakataon ay nagtungo naman sa Derbe. Makikita po natin dito na si Pablo, pagkatapos ng bawat pagsubok, siya ay nagpatuloy at patuloy na sumunod. Siya ay umasa sa Panginoon, binigyan ng responsibilidad, nagkaroon ng banal na espiritu. At kanya pong naipakita ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Siya ay punong-puno at puspos ng banal na espiritu, kaya nagawa ang kamanghamanghang mga gawa ng banal na espiritu. At marami pong mga hentil ang nanampalataya sa Diyos. Ito po ay naging epektibo, naging makapangyarihan. Kaya naman ang mga hindi naniniwala ay naroon na kinakalaban siya, pagpapakita na lamang na ito ay pag-atake mula sa kaaway. Si Pablo ay patuloy po sa pagsunod. Kanya pong itinayo ang iglesia. At ang iglesyang ito ay naitayo si Pablo ay nagpatuloy na nagsalita ng nangaral, pagkatapos ay bumalik sa Antioch. Naroon ang mga Assyrian.
Mayroon po ba tayong ganitong uri ng pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok at pag-atake ng iba ay magpapatuloy pa rin sa kalooban ng Diyos? Hindi lamang iisang tao bagkus ay isang napakalaking grupo ng mga tao. Ngunit si Pablo at si Bernabe ay nagpatuloy. Ano po ang kanilang ginawa? Kanila pong tinipon ang lahat ng mga disipulo. Pagkatapos ay tinipon sila upang gumawa ng isang iglesia. Verse 21. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang magandang balita sa Derbe at marami silang nahikayat na sumunod kay Hesu Kristo pagkatapos bumalik na naman sila sa Lystra, Iconium at sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pinatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa paghahari ng Diyos. 23. Pumili sina Pablo at Bernabe ng mga namumuno sa bawat iglesia. Nag-ayuno sila at nanalangin para sa mga napili at pinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinanaligan. Ang iglesia ay nalikha. Kaya ang mga tao doon ay tumindig. At sila po ay na ministeryo. At sa kanila pong pananalangin sa kanila, sila din po ay naglingkod sa Diyos. Doon ay nagkaroon po sila ng mga disipulo at ang iglesia ay naitatag. Katulad po kahapon, habang ipinapanalangin po natin ang ating mga kapatiran, si Pastor Ana ay nagbahagi kung sino ang gustong maglingkod, lalo na sa iba't ibang distrito ng Hong Kong. Verse 21, nabanggit pong tungkol sa Lystra, Iconium at Antioch. Mayroong 3 iglesia, naroon din ang Derbe. Pang-4, ang 4 na iglesyang ito. Pinili po ang mga taong ito upang maitatag ang iglesia. Derbe, Iconium, Antioch, Lystra. Ang 18 distrito ng Hong Kong. Magkaroon po tayo na ng pananampalataya na ang bawat distritong ito ay magkakaroon din po ng mga iglesia. Sa aking pagbabasa nito, akin pong sinabi na dapat sa susunod na taon ay magkaroon na po tayo ng 4 na iglesia. Kaya ako ninais na bumalik sa banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay patuloy po na nangungusap sa atin. At akin pong napagtanto na sa ating ang Diyos ay narito.
Ngayon, atin pong iniisip na dapat po tayong magkaroon ng 4 na branch church sa iba't ibang distrito. Ngunit kung tutusin, ito ay mahirap, ngunit biyaya ng Diyos na kaya pa rin po natin itong gawin. Ngayon, pagkatapos po ng ilang taon, narito po ang katotohanan at ako ay naniniwala na kaya din pong gawin ng Diyos kung ano man ang kanyang ginawa kay Pablo at Bernabe. Nabanggit dito ang Lystra, Iconium, Antioch at Derbe. At kung ano man ang 4 na distritong ito, dapat po nating tanungin ang Diyos sa pamamagitan ni Pastor Deborah. Ngunit sa atin pong pagpasok sa kaharian ng Diyos, maaaring may mga pagsubok. Katulad din po ng paanong mahirap para sa atin ang magsimula ng isang iglesia. Umpisa pa lamang ay humarap na po tayo ng mga pagsubok, ngunit ang Diyos ay kasama po natin. Ang iglesia ay nalikha, ay naitatag. Ngunit pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Maaari pa rin po tayo makapagpatuloy. 26. Mula roon bumiyaya sila pabalik sa Antioch na sakop ng Syria. Ang banal na spirito ay naroon na ipinadala po sila. At sinabi po sa 2 taong ito, pagkatapos ang lahat ng mga mananampalataya, ang mga puno doon ay nanalangin at ipinadala din po sila. Saka sila nagturo sa Antioch, na sakop ng Syria. Karanas ng iba't ibang mga pagsubok, ngunit ang Diyos ay kasama nila. At sa kanila pong mga pagsubok, kahit sa kamatayan, nagpatuloy pa rin sila sa Diyos. At sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, naroon na gusto nilang magtayo ng iglesia. Kahit na paulit-ulit ang mga pagsubok, kahit na gaano kalaki ang mga problema, sila pa rin po ay nagpapatuloy. Ang banal na spirito ay naroon upang tulungan sila. Pangunahan. At ang Diyos ay naroon na siyang responsable at siyang tumutulong sa kanila. Ipinadala ng Diyos si Pablo, si Barnabas. Humarap man sila ng mga pagsubok, ngunit ang kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Mayroong pag-atake hanggang sa kamatayan at iba't ibang uri ng pag-aakusa. Ngunit naroon sila na patuloy pa rin sa pagsunod. Sila ay patuloy sa pagsunod
at patuloy na nampalataya. Katulad na nangyari sa akin, ako ay pinadala ng Diyos, lalo na sa Hong Kong, dapat siya ang managot sa akin. Ikaw o Diyos ang magtayo sa akin, ikaw ang tumawag sa akin. Nasa kabila ng mga pagsubok, alam kong hawak pa rin ako ng Diyos, ako ay tutulungan pa rin ng Diyos. Panginoon, inutusan mo ako na magtanim ng mas marami pang mga puno ng buhay, lalo na sa marami pang mga lugar. Ngunit Panginoon, dapat kang maging maresponsable at alam kong ikaw ang mananagot para sa akin. Ang banal na Espiritu ay narito po na nangungusap sa atin. Panginoon, handa kami na isuko ang lahat at gawin kung ano man ang ginawa mo katulad ng iyong pagpapadala kay Pablo at Bernabe. Haharap man kami sa maraming mga pagsubok, ngunit alam namin, O Diyos, na sa lugar na ito, Ikaw ang siyang mananagot at patuloy na sasama sa amin. Panginoon, alam namin na Ikaw ang tutulong sa amin. Panginoon, naway ang lahat na tumanggap ng iyong ebanghelyo at ng tungkol sa puno ng buhay ay manampalataya. Ang tungkol po sa puno ng buhay na ito ay tungkol pa rin sa Panginoong Hesus. Ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya, pagkatapos tayo po ay maitatatag na katulad ng mga puno ng buhay, maitatatag bilang mga maharlikang pari, magkaroon ng buhay na katulad ng kay Panginoong Hesus. Dahil sinabi po ng Panginoon na siya ang tunay na puno ng buhay at sa Kanya at maging din po sa atin, magkakaroon po tayo ng mga bunga, magkakaroon din po tayo ng mga sanga. Ang Diyos ay ang puno ng buhay, tayo po ay Kanyang mga sanga. At hindi lamang po natin iisipin ang ating sariling kaligtasan. Bagkus ay makikita din po natin ang katayuan na mayroon ng Panginoong Hesus. Ito po ang kalooban ng Diyos. Sa atin pong pagharap ng o kaya ay paglapit sa presensya ng Diyos, makakaharap po tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Ngunit ngayon atin pong sinasabi at tinuturuan po tayo ng Panginoon na sa atin pong paglilingkod, dapat po tayong maging tunay na alagad ng Panginoon. Patuloy tayong mananampalataya at patuloy na susunod sa Panginoon, patuloy na maranasan ang Kanyang kabutihan. Ang Diyos ang siyang poprotekta sa atin at siyang magiging responsable para sa atin. Ito po ay pangunguna ng Panginoon. Akin pong pinapapurihan si Simo. Dahil nais ni Simo na maging masayang ina ng lahat. At siya ang naging dahilan kung bakit din po mayroon tayong 6-on-1. Kinailangan pong matanggal ang kanyang ovaryo. Ngunit hanggang ngayon, nakikita po natin kung paanong dapat nating bigyang nutrisyon ang mas marami pang mga iglesia, maraming mga tao, maraming mga lugar. Pagkatapos, kinailangan pong tanggalin ang kanyang dibdib. Ngunit sinabi ni Simo
Oo, kahit na tinanggal na ng ang aking ovaryo, kailangan pa rin maipanganak ang 611. Nawala ang kanyang dibdib, kailangan iyong tanggalin. Ayon sa surgery, ngunit kailangan ko pa rin tumindig upang bigyang nutrisyon ang maraming mga bansa. Katulad din po ni Pablo, humaharap ng mga pagsubok ngunit patuloy pa rin sa pagsunod. Patuloy po nila itong ginagawa. Humarap man sila ng mga pagsubok. At ganito din po ang naranasan ni Simo. Katulad ng sinabi ni Pablo, atin pong matatanggap o kaya mapapasok ang kaharian ng Diyos. Naway patuloy po tayong tulungan ng Panginoon. Nais po naming ibahagi ang isang milagro na nangyari kahapon. Kahapon ay may mga bumisita po kay Simo katulad ni Asaph. At sa kanilang pagbabahagi ng kanilang patotoo, nakita po namin ang isang ibon na nanatili sa isang puno malapit sa pintuan. Nanatili po doon ng halos kalahating oras at madami akong inilagay na mga larawan o kaya kinuhang mga larawan. At tinatawag po yung kingfisher. Ang ibon ay tinatawag po na kingfisher. Kaya yun ay mayroong 50-60 na mga larawan. Alam ko na ito ay pinadala ng Diyos. At ang ibong ito ay kaya pong lumipad na hanggang sa pinakamalalim o kaya pinakamatayog na mga lugar. At marami po itong mga espesyal na karakter. Ang ibon na ito ay effortless din. At patuloy din po na sinasabi ng Diyos sa atin na maging effortless katulad ng ibong ito. Pinapakita din na mayroon pong panibagong simula. Anong espesyal pagdating sa ibong ito? Ito ay nagpapakita ng panibagong simula. Bakit po natin ito sinasabi? Dahil kahapon sa atin pong pagbabahagi ng chapter 13 na ibahagi din ang pagkakaroon ng panibagong simula. Ito po ay panibagong simula. Hindi ko pa po nakita ang ibong ito noon, ngunit narito na bigla itong bumisita sa atin. Ito po ay panibagong simula. Alam ko na ang Diyos ay pagkakalooban po tayo ng bagong simula. Purihin ang Panginoon.